Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Tayo po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat sa araw na ito ay muli po ay magsama-sama tayo para sambahin natin ang Diyos po natin, kilalanin po natin ang Diyos natin at patuloy na tanghal natin ang kanyang dakilang pangalan. Kaya nga po sa pagkakataong ito mga kapatid ko po, samahan po ninyo ang inyong napakalit na lingkod para po sa panalangin para sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapailang lang ng aming tinig sa iyong harapan, Panginoon, diyan sa iyong langit na bayan na walang hanggan. Na sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang kabutihan, sa iyong dakilang katapatan, sa bawat buhay po namin na iyong mga anak. Salamat po sa napakaraming mga blessings na tinanggap namin mula sa iyo sa araw-araw, God. Salamat sa buhay at kalakasan taglay namin. Salamat po sa proteksyon at gabay na patuloy po naming nararamdaman na mula sa iyo. God, sa oras na ito, dalangin ko, nawa po tulungan mo po kami, lalo tigit ang mensahe mong mahahayag. Nawa po ay bigyan nyo kami ng kaalaman, ng karunungan, upang maintindihan po namin, God, ang mensaheng ito, kung ano ang iyong dakilang kalooban na dapat po namin gawin bilang iyong mga anak. God, tulungan mo po ang napakaliit mong lingkod na ngayon ay gagamitin mo, Mightily Father. Nawa po, Panginoon, ay tago mo sa iyong banal na presensya at patuloy na bigyan mo siya ng karunungang mula sa iyo upang sa magkagayon ng lahat ng kanyang babanggitin, sasabihin na yahayag sa umagang ito, God, ay hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalaman, kundi ang lahat ng ito ay galing sa iyo, God. At umaasa kami, God, na ang lahat ng mga kapatid namin na makakarinig nito at kasama naming magpupuri sa iyong dakilang pangalan, nawa po'y maging kalakasan nila ang salita mo na mahayag sa umagang ito. Ito po ang aming samo at dalangin hiling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid ko po kay Kristo. At sa oras na ito, patuloy po natin tinatalakay ang series para po sa buwang ito na God's Purpose in Humanity. At sa araw pong ito ay tatalakayin po natin ang paksa na Created for Rest. Yan po yung paksa po na tatalakayin po natin. Kaya kung maaari po muli, mga kapatid ko po kay Kristo, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box ang ating pinakapaksa po na Created for Rest. Okay po? Yan ay makikita po natin actually in Genesis chapter 2, verse 1 to 7, makikita po natin dyan ang sinasabi po nating paksa sa umagang ito. Alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, it is not an accident that God rested on the seventh day. He created rest, and He created His image bearers to desire times of rest and enjoyments. Kaya nga po, kung sa Genesis, mababasa po natin dyan, matapos pong likahin ng Diyos ang lahat ng bagay, at pagkatapos po linikha ng Diyos ang tao, at pagkatapos po, nagpahinga ang Diyos. At sinabi ng Diyos, nakita niya na ang lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. Kaya nga po, alam po ninyo, kaya yung paksa natin, created for rest, kasi po yung rest na yan ay linikha din, ginawa din po ng Diyos yan, at ang Diyos din po natin ang nagbigay ng magandang halimbawa na ang kanyang anak na nilikha ay kailangan din siyang magpahinga. Pero mga kapatid ko po, kay Kristo, sa umagang ito, ating alaming mabuti. Ano po bang ibig sabihin ng ating paksa na created for rest? Alam po ninyo, our sin has interrupted. Okay? We either pursue or rest to point of laziness. Okay, patingnan po natin ang sinasabi po ng ating paksa sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Or we refuse rest to the point of exhaustion or illness. Either way, through rest eludes us. And Jesus has purchased our rest from spiritual striving, and He called us to find lasting rest and satisfaction in Him. Nung una pong pagkalikha ng Diyos ang tao, napakahalaga po na makita natin, napakabuti po yung rest na sinasabi po natin dito. At lahat ng kanyang nilalang, okay po, ay pinangiling, nirespeto ang araw ng pagpapahinga o kapahingahan.
Kaya lamang, ito po yung naging problema, katulad po ng aking binasa kanina, because of our sin, na-interrupt yung pong rest na yan. Okay po, nawalang saysay po yung rest na yan sa tao. Kaya ito po yung malaking problema na ngayon na hinaharap po ng tao sa kasalukuyan. Kaya nga po sa umagang ito, dalawang bagay po ang nais ko pong ipaglingkod sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo. Ang unang bahagi na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, pakisulat po ninyo uli sa inyong mga comment box, our rest is disrupted. Okay, yun po yung unang paksa po natin sa umagang ito, no? Our rest is disrupted. Ibig sabihin, yung ating kapahingaan nasira po. Okay po? Yun po yung una. Ang tanong natin, bakit nasira ang kapahingaan yan na ang sabi po ng Diyos ay mabuti. Alam po ninyo, restlessness is the state of being unable to rest. Yun po yung ibig ipakahulugan nung ating unang bahagi na pinag-aaralan po natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Yung restlessness po daw is a state of being unable to rest. Kumbaga, wala nang kapahingaan eh. Okay? Wala nang pahinga ang tao. Okay? Tingnan po natin. Either physically, mentally, ang tao po talagang ngayon sa kasalukuyan po nating hinaharap na buhay ay ganyan na po ang nangyayari physically, mentally, emotionally. Ang tao po pagod na at napapagod talaga. Why? Because restlessness can be caused by physical condition such as too much caffeine or by emotional stressors such as anxiety. O, tingnan po natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Acceleration of apprehension, and that is a synonyms like, okay, and discontent, narrow the definition. So, for the purpose of this article, we will focus on the mental, spiritual, and emotional causes. Kaya nga po yung ating paksa po sa oras na ito. Ibig sabihin talaga, ang tao po ngayon daw, dahil wala ng kapahingahan, ang dahilan niyan, okay, physically, mentally, ang dahilan po niyan, more anxiety, yung condition ng katawan ng tao, condition ng isip ng tao, condition ng puso ng tao. Yan po yung nagiging dahilan kung bakit po daw ang tao ngayon ay, naku po, yan ang problemang inaharap po ng tao, mga kapatid ko po kay Kristo. Wala na. Kaya alam ko, konekta ko kayo, mga kapatid ko, sapagkat marami sa atin o karamihan sa atin ay na-experience po ang mga bagay na ito. Okay po? Sa kondisyon po ng katawan, kaya mahalaga ang kondisyon ng katawan, kondisyon ng isip. Okay po, ang pagpapapahinga, okay po, ang sinasabi po ng ating mensahe ngayon, yung walang kapahinga ng tao ay napakahirap po sa buhay. Kasi po yung kapahingaan ay linikha din po yan ng Diyos para sa tao. Pero sa ngayon, yun ang problema ng tao. Hindi na ho gaanong nagpapahinga at wala ng kapahingahan. Physically, mentally, yun ang inaharap po ng tao ngayon. Alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, restlessness has been a part of human experience since civilization began. Part of God's curse on Cain for murdering his brother Abel was this. Kaya nga po, ito rin nung linikha po ng Diyos yan, tignan po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, linikha ng Diyos na ang tao kailangan siya magpahinga at nakita ng Diyos na mabuti yan. Pero nung magkasala po yung tao, naku po, ito yung problema. Yan ay sinumpa po ng Diyos. Alam po ninyo kung bakit, kaya mababasa po natin ito sa Genesis chapter 4 verse 12. Ano po ang sabi diyan? You will be restless. Okay? Wanderer on the earth. In Genesis chapter 4 verse 12, Cain would never find rest and peace in any one place. Kaya nga po, sinasabi po dyan sa Genesis na yan, kahit saan pumunta po si Cain, wala siyang kapahingaan. Bakit? Kasi pinatay niya ang kanyang kapatid. Kaya nga, sabi po ng Diyos sa kaniya, kahit saan siya pumunta, magpapalaboy-laboy po siya, wala siyang kapahingaan. Ang hirap sa tao,
kung wala kang kapahingahan. Physically, mentally, wala kang pahinga. Naku po, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan dahil po sa ganitong sitwasyon ng tao. At yan ang nangyari sa tao. Kaya nga hanggang ngayon, marami pa rin mga tao ang nakakaranas nito. Almost po, lahat ng mga tao ay nakakaranas po ng ganito at nakaranas ng mga bagay na walang kapahingaan. Lalo na ngayon, sa buhay po natin. Okay? Talaga po, ang tinitira po ng kalaban ng isip natin. Kaya nga po, minsan talagang marami sa mga kapatid natin nagkaka-problem sa mind because doon sa maraming pag-iisip dahil bunga ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya nga maliwanag po ang sinabi po ng psalmist. Ang sabi niya, the psalmist described is restlessness like this. Even David ay naranasan po niya mga bagay nito. Tingnan po ninyo kung ano naranasan po ni David. Kaya ang sabi po niya, why are you in despair, O my soul? And why have you become disturbed with me? O kahit po si David, dahil po naranasan po din at nagkamali din siya at nagkasala siya, kaya talagang wala siyang kapanatagan. Kaya nga minsan ng tao talaga, kapag ka po talaga ay nakakaranas tayo ng mga bagay na mali sa buhay natin, ay hindi ho tayo nagkakaroon ng kapanatagan, hindi ho tayo nagkakaroon ng kapayapaan, bunga nga po ng mga experience natin sa buhay. Kaya mahalaga ito, mga kapatid ko po kay Kristo. No? Tandaan po natin, napakahalaga ang relasyon natin sa Diyos. Yun ang napakahalaga na dapat po nating malaman, lalo na sa mga panahon po natin yan. Because kahit po si David, sinasabi po niya yan. Okay ho? Kaya nga makikita natin, doon sa Genesis pa lang, sa lumang tibat pa lang, ay si Cain na, ay wala na rin kapahingaan. Kasi kahit anong gawin niya, palaboy-laboy siya, pero hindi siya nagkaroon ng kapahingaan. Buhay. Kasi nga, sabi ng Diyos, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Bunga nung ginawa niya sa kanyang kapatid na pinatay niya. Kaya mahirap po, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya dapat po, pakaisipin natin ito, tayong mga anak ng Diyos, sa kasalukuyan. Kung ano ang buhay na ibubuhay natin, ano ang pipiliin natin na buhay na ibubuhay natin sa kasalukuyan po. Kaya habang may pagkakataon, meron tayong pagpili . Kaya nga, habang buhay tayo, meron tayong pagpili na dapat gawin. Kaya nga, ang mensahe po ng ating Panginoon patuloy nagpapaalala. Kaya nga po, ang sinabi po uli ni David sa Psalms, chapter 6, verse 6, ganito po ang sabi niya, I am worn out from my groaning. All night long, I plod my bed with weeping and drench my couch with tears. Kahit si David po, sinasabi po niyan gabi-gabi hindi siya magkaroon ng kapanatagan. Kasi nga, sabi nga po niya, bumabaha sa luha ang kanyang higaan, basang-basa ang kanyang unan. Why? Dahil nga, gabi-gabi, araw-araw, iniisip niya yung mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Iniisip niya, bakit nangyari ang mga bagay na ito sa buhay. Minsan sa buhay natin, ganyan. May mga bagay na minsan nagagawa natin, hindi natin gusto. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin na basta na lang dumarating sa buhay natin. Kaya nga minsan, tinatanong natin ang ating mga sarili, and even Paul, ginawa po niya yan. Kaya nga sabi niya, bakit may mga bagay na ayokong gawin, pero siya kong nagagawa. Pero yung mga bagay na gusto kong gawin, ay hindi ko nagagawa. O even Paul, sinasabi po niya yan. And even David, kahit po yan hari ng Israel, sinasabi po niya ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, alam po ninyo, mental restlessness o restlessness can have several causes. Okay po? Kapag may problema tayo talaga sa mental, na wala ng kapahingahan, subukan po natin na magdamag kang walang tulog, puro pag-iisip ka, tingnan po natin kung ano mangyayari sa atin. Kaya nga, alam po ninyo, ang mental restlessness can have several causes. And the Bible addresses them all. Okay, at tignan po natin ito, mga kapatid ko, kung ano ang mga ibig sabihin nitong mga mental restlessness na to na na-experience po ng tao. Una, number 1 po natin, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, mga kapatid ko, yung salitang worry. Okay. Kapag ka po yung salitang worry, ano pong ibig sabihin niyan? Worry is about what might happen. It's a greater problem for some than others. But we have all experienced it
Worry is simply previewing a future without God in it. Yan na. Worry is the opposite of faith. Ang sinasabi po ng Biblia ngayon, mga kapatid ko po, kay Kristo, kaya nagkakaroon ng problem, mental problem, no? O nagkakaroon ng mental restlessness ang tao because of worry. Bakit? Kasi po ang sinasabi po ng worry po daw ay opposite po ng faith. Kapag ka ang tao talaga nagwo-worry o nagkakaroon po ng mababa ang kanyang pananampalataya in the sight of God. Kaya nga, pagka nagsimula na po na nag-isip ang tao, nag-worry, nag-aalala na sa buhay, kung ano na mangyayari sa buhay, ano na ang magiging future niya, kung ano na ang magiging kinabukasan. Marami po ngayon ng tao yan ang pinoproblema. Kaya nga, ang ginagawa ng tao ngayon, dahil nag-worry siya kung ano magiging future niya, o talagang sinususob niya ang lahat ng kanyang panahon, ang kanyang oras, para po gusto niya magkaroon ng magandang kinabukasan. Okay? Hindi po masama yan. Lagi ko nga sinasabi ito, hindi ho masama na magkaroon tayo ng ganung kaisipan na tingnan din natin ang ating kinabukasan. Pero ang sinasabi po natin sa umagang ito, ang tao po hindi ganun ang naging nangyari. Ang nangyari kasi, yung worry na wala na siya ng kapanatagan. Masyadong binigyan na yung pansin yung kanyang kinabukasan. Kaya sa araw-araw ng kanyang buhay, kahit sa gabi, walang tigil ang kanyang pag-aalala. Yun ang problema ng tao. Kaya nga, ito yung nagiging problem po, no? Yung nagkakaroon ng mental restlessness because of worry. Because worry po is opposite of faith. Ibig sabihin, kapag ka ang tao may pananampalataya, matibay ang kanyang pananampalataya at malalim ang kanyang pananampalataya, o naiwasan po niya ang mag-alala. Bakit? Kasi bahala na ang God sa kanya. Di po ba may mga tao talaga matibay ang pananampalataya? And even Paul, yan po ang sinabi po niya. Kaya nga, tandaan po natin yan, no? Yung nagiging mental restlessness is because of worry. Kaya nga, sabi po ng aklat po ng John, chapter 16, verse 33, ganun po sabi niya, I have said these things to you, that in me you may have peace. O, nakita po natin ang sabi po ng Biblia, huwag po ninyo kalimutan yung sabi ng Biblia. Okay, I have said these things to you, that in me you have peace. Kung ikaw ay na kay Kristo, meron kang kapayapaan. In the world, you will have tribulation. Okay, but take heart, I have overcome the world. Kaya nga, bakit nga ba? Kaya nga, sinabi po yan ng ating Panginoong Jesucristo, kung nasa Kanya ka, hindi ka na kailangan pang mag-worry Bakit? Ang sabi po niya, kahit na magkaroon tayo ng tribulation on earth, pero ang sabi po niya, napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Kung sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na napagtagumpayan niya ang sanlibutan, at kung ikaw ay anak ng ating Panginoong Diyos, o ang ating Diyos ay napagtagumpayan niya ang sanlibutan, magwo-worry ka pa ba? O yun ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga maliwanag yung sabi ng talata in John chapter 14 verse 1 to 3. O sabi po doon, huwag kayong magulumihanan. Magtiwala kayo sa akin, magtiwala kayo sa Diyos. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga anak. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, mga kapatid ko po, kay Kristo, yung mensaheng ito, ang kanyang sinasabi po, ang kanyang dinideklara, ay kung paano ang kanyang mga anak ay maging matatag at matibay sa kanilang pananampalataya upang sa magkagayon ay nagkakaroon sila ng kapahingahan. Ano po ba ang ibig sabihin ng kapahingahan? Alam po ninyo, baka po kasi ma-misinterpret na kailangan ng pahinga. Huwag kang magtrabaho, magpahinga ka. Ayan ang ibig sabihin naisip natin. Bagamat, alam po ninyo, meron pong sinabi ang ating Panginoon Diyos, yung araw ng kapahingahan. And that is yung araw ng pagpupuri natin sa Diyos. Yung araw na yan, wala ka pa rin tigil na pagpupuri sa Diyos Okay po? Kaya nga mahalaga, malaman ng tao, mahalaga yung araw ng kapahingahan. At ang araw ng kapahingahan yan, ay yung araw ng pagpupuri po natin at pagsamba natin sa Diyos. Okay po? Kaya nga po, alam po ninyo, yung ikalawa, yung mental restlessness, okay, yung una, worry. Ikalawa, pakisulat po ninyo, discontent. Ang salitang discontent po, bahagi din ng mental restlessness. Okay? Sometimes restlessness is sparked
when we compare our situation with that of someone else. Kapag ka po daw ang tao, eto, nagwo-worry na siya, tapos discontento pa siya, okay? Discontent pa siya, kasi pagka discontent ka sa buhay, hindi ka magkakaroon ng kapanatagan. Kahit anong makita mo sa lahat ng tao, pag nakita mo meron ng tao, yan, gusto mo magkaroon ka din eh. Okay? Kinukumpara mo rin yung sarili mo sa iba. O bakit siya ganun? Bakit ikaw hindi ganun? Bakit siya meron siyang na-attain na ganito? Bakit ikaw hindi? O pagka ganun po daw yung tao na discontent siya sa sarili niya, may mental restlessness siya. Ibig sabihin, walang pahinga ang isip po niya. Naku, problema. Kaya nga po, mahalaga sa isang Kristiyano na meron siyang pananampalataya, hindi siya nagwo-worry, o dahil na kay Kristo siya, kontento siya sa buhay. Kapag ka ang Kristiyano kontento sa buhay at hindi siya nag-aalala, o nagkakaroon siya ng kapayapaan mentally. Yun po yung sinasabi ng Bible. Kaya nga po, mga kapatid, sa umagang ito ay gusto ko pong ibigay ang talata ng Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Ano po ang sabi diyan? Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Si Pablo po ang nagsasalita diyan. I know how to be brought low, and I know how to abound. In every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance, and need. Yan po yung payo ni Pablo sa taga-Pilipos na ating mga kapatid. Na sa kanyang sarili, natutunan niyang maging kontento siya. Kaya nga, nagkakaroon siya ng kapanatagan kahit anong mangyari sa buhay niya eh. Kahit nga maranasan niya yung gutom, okay lang sa kanya. Kahit maranasan niya magkaroon siya masagana, okay lang sa kanya. Kasi nga, sabi niya natutunan ko na yan kung ano man ang maging situation ko sa buhay, okay lang sa akin yan. Bakit? Because the center of the life of Paul is Christ. Kaya nga, lagi niya sinasabi, ang mabuhay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya nga, sinasabi din ni Pablo, itinuring kong kalugihan ang lahat ng bagay. Binaliktad niya ang buhay niya eh. Kaya nga, hindi siya nag-worry, kontento siya sa buhay niya. Yan ang napakahalaga na ngayon ay malaman ng mga anak ng Diyos sa kasalukuyan, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya marami po, even Christian today, ay nagkakaroon po ng tinatawag na mental restlessness because of worries and because of discontent. At ating katlo po, mga kapatid ko po kay Kristo, na bahagi din ng mental restlessness, inactivity. Pakisulat po natin sa ating mga comment box yan. Yung ikatlo po natin, inactivity. Ano pong ibig sabihin yan? We become restless when we have learned about in apathy and insignificance for too long. Pagka po ang tao, wala siyang gaanong activities. Ang sinasabi diyan, gawain sa sarili niya. Naku po, parang baligtad din. Kailangan magkaroon ka ng gawain ang sinasabi pong inactivity po diyan, yung wala ka man lang relasyon sa Panginoon. Wala ka man lang gawain para sa Panginoon. O wala ka man lang ginagawa para sa Panginoon. Okay po, nakapahinga ka lang nakapahinga ka. Pero hindi rest yun. Restlessness po yun. Kasi nga wala ka konektado, hindi ka konektado sa Panginoon. Kasi nga wala kang ginagawa para sa Panginoon. Bahagi din po yan ng mental restlessness. Kapag ka ang tao, hindi siya konektado sa Panginoon, hindi siya konektado sa mga gawain ng ating Panginoon, naku po, mental restlessness po yan. Kaya nga, maliwanag po yung sinabi po ng Matthew chapter 28, verse 19. Ano po ang sabi dyan? Go therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ano po ang sabi po ng Biblia? Ang kanyang mga anak ay merong mandato na dapat gawin. Okay, tayo po, kayo, meron kayong mandato na dapat po ninyong gawin. Meron po kayong mga
responsibilidad na dapat gawin. Meron po kayong mga ministry sa inyong mga buhay na dapat po ninyong gawin. Okay po, kung ano yung mga gifts nyo na binigay sa inyo na dapat po ninyong ipaglingkod sa Diyos. Kasi tingnan po ninyo mga kapatid ko, kapag hindi ho ninyo ipinaglingkod at ginawang ministeryo ang lahat ng inyong mga gifts na binigay ng God sa inyo, inactivity po daw yan. Ibig sabihin yan, mental restlessness po yan. Kasi wala kang bahagi, hindi ka konektado sa gawain ng ating Panginoon. Hindi mo ginamit yung binigay ng Diyos sa iyo. Kaya nga, delikado rin yan mga kapatid ko kaya nga nagkakaroon ng mga walang kapahingaan ng tao dyan. Bakit? Kasi nga, yung para sa Diyos, hindi niya na ibibigay Sub-sub na lang sa mundo Problemang malaki yan. Kaya nga, tingnan po natin, evaluate din natin ang ating mga sarili, mga kapatid ko. Alam po ninyo, seasons of restlessness are part of being human. But, if the restlessness continues, we should examine the reasons for it. Discontent with a lukewarm state of Christianity, sorrow over our own lack of commitment, or a sense that God is preparing us for something else can all cause restlessness. But each of those causes as a solution, God does not want us to live in a continual state of restlessness. Kaya nga alam po ninyo, napakabuti ng Diyos sa atin. Bakit? Mga kapatid ko po kay Kristo. Ang Diyos po kasi talagang nagpapaalala kasi ayaw niyang makita na ang kanyang mga anak ay nagpapatuloy dito sa kalagayan ng restlessness. Yung walang kapahingahan. Linikha nga ng Diyos yung rest Pero yung tao nga hanggang ngayon wala pa ring restlessness pa rin Pero ayaw ng God yan, yung ganyang klase ng kalalagayan ng tao, mga kapatid ko. Kaya yung unang bahagi po natin, mga kapatid ko, yung tinalakay natin, okay po, na ang tao because of sin, ay nawalan po yung rest, nasira po yung rest. Okay po, kaya nagkaroon ng tinatawag na restlessness. Ang number 2 po na nais ko pong ipaglingkod sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, Jesus give us true rest. Eto na. Matapos pong nasira ng tao, yung linikha ng Diyos na kapahingaan, matapos na experience ng tao ang lahat ng ito, ng worries, discontent, inactivity, nagkaroon ng tinatawag na mental restlessness. Eto na yung number 2 natin. Jesus gives us true rest. Si Jesus po daw, ibinigay niya ang totoong kapahingaan ng tao. Ang pahinga baka po ma-misinterpret lang natin mga kapatid ko mga kababayan. Ang kapahingang sinasabi po sa number 2 po natin na ibinigay ng ating Panginoon, hindi yung kapahinga ang magpahinga. Okay po, yung mag-enjoy ka. Sa bagay, maganda rin naman yan. Lalo na sa pamilya, kailangan din natin mag-rest. Minsan nakakapagod na, minsan napapagod na kayo, kaya tama din naman. Minsan ang pamilya, lumabas, mag-date, mamasyal, para mag-relax, magkaroon ng tinatawag na relaxation. Pero, yung sinasabi po nating problem kanina na mental restlessness, hindi yung sinasabi kong wala silang pahinga, hindi sila namamasyal, hindi yun. But because of sin ng tao, kaya nagka-problema po sila. Pero, ganun pa man, ito maganda, mga kapatid ko, Jesus give us true rest. Ano pong ibig sabihin yan? Ang sabi po sa Hebreo chapter 4, verse 1, ganito, mga takot nga kayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyon. Kaya nga, ang paalala po ni Apostol Pablo, kasi po si Apostol Pablo din ang sumulat ng Hebreo, okay? Pinapayo po niya na tayo po daw ay mga takot.
sapagkat mayroong pangako ang Diyos na tayo ay papasok doon sa tinatawag na kapahingahan. Actually, kaya nga, minsan di po ba ang tao, sinasabi pag namatay ang tao, rest in peace. Yun po yung sinasabi ng tao pag namatay na eh. Kasi naniniwala ang tao pag namatay na, merong pang isang kapahingahan, may kapahingahan eh. Kapag namatay ang tao, nag-rest na eh. Minsan, sa kabilang banda, tama. Pero sa kabilang banda, tignan po natin. Okay, hindi ho lahat naman namamatay, nagkakaroon ng rest in peace. Okay po, bakit? Kapag ka ang tao, walang Kristo sa buhay, yun ang mahirap. Kaya nga, ang abat buhay ang tao, pinapaalalahanan ng Biblia. Habang humihinga ang tao, sinasabihan tayo ng Diyos na yung rest in peace ay tunay nga na mayroon. At yung rest in peace na yan, o yung peace na yan, na kapahingaan na binigay, ay ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga maliwanag po yan. Kaya nga po, sa aklat po ng Hebreo chapter 4, verse 2, ang sabi po ng Biblia, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Naku, ito yung napaka-problema ng tao. Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Nawalan ng halaga yung narinig nila. Hindi nabigyan pansin. Nawalang saysay. Bakit? Kasi yung nangarinig ay hindi sila pumuhay. Bakit? Kasi walang pananampalataya. Narinig nila, pero hindi naman sila sumampalataya. Kaya mahalaga sa tao na kapag narinig natin ang salita ng Diyos, mahalaga na yun ay sinapumumuhay ng bawat isa sa atin. Yun ang mahalaga. Kasi yung mabuting balitang yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hanggang ngayon, binabaliwala ng tao ang ating Panginoong Jesus eh. Hindi nila alam na itong Jesus na to nagbigay ng tunay na kapahingahan. At matatagpuan lamang ang tunay na kapahingahan, walang iba, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ito yung problema ng tao, binabaliwala nila hanggang ngayon ito. Kaya nga, kawawa. Kaya nga, ang lahat ng mga Kristiyano ay nagsusumikap at nagpapatuloy na patuloy na binabalita at kinukwento ang ating Panginoong Jesucristo upang ang lahat ng tao ay magkaroon din naman sila ng pangako ng kapahingahan. Mahalaga po yan. Tandaan po natin ito, hindi ho lahat ng taong namamatay, rest in peace. Kapag ka ang tao walang Kristo, naku po, mahirap. Kaya nga maliwanag, ang sinasabi ng Biblia, kailangan si Kristo ay nasa iyo, mamatay ka man, yun, may kapahingahan. Papasok ka sa kapahingahan. O, forever po yun. Okay? Kaya nga po, meron po sinabi si John Chrysostom. Ang sabi po niya ganito, if there were no tribulation, there would be no rest. If there were no winter, there would be no summer. Kaya nga, maliwanag, ito po kapag ka ang Kristiyano ay nagkakaroon ng tribulation dito sa mundo, o kaya na ang mga Kristiyano nagkakaroon ng kapigatian dito, o nangangahulugan lamang, balang araw magkakaroon sila ng kapahingahan. Kasi dito sa mundong ito ay meron silang tribulation, nagkakaroon sila ng suffering because of Christ, o pagdating ng araw, sabi po ni John Chrysostom, okay, magkakaroon sila ng kapahingahan. Bakit? Talagang tiniis mo dito sa mundo because of Christ Tandaan po natin to, dahil kay Kristo, makakaranas ka ng maraming sufferings, maraming problems, maraming trials. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon sa mga talatang binasa ko kanina, dito sa mundo ay meron kayong tribulation. Okay po? Pero ang sabi ng Panginoon, ito yung pangako niya, huwag kayong magtaka. Okay, akin naman dinaig sa libutan. Ibig sabihin, kahit na dumanas ang maraming Kristiyano ng mga problema, okay lang yun. Bakit? Meron ka namang Kristo Yun ang sinasabi po ni John Chrysostom. Okay po? Yun ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga, sa pagpapatuloy po ni Apostol Pablo sa ikalawang bahagi na pinag-uusapan po natin na ang kapahingahan ay matatagpuan kay Kristo, in verse 3 po ng Hebreo chapter 4, sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsisipagpasok sa kapahingaang iyon. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa ng aking kagalitan,
sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanlibutan. Ito yung mahirap. Okay, hindi ho lahat papasok sa kapahingahan. Bagamat natapos na po daw ang lahat ng gawa ng sanlibutan, pero itong problema, hindi lahat papasok sa kapahingahan. Meron at merong hindi papasok sa kapahingahan. Yan ngayon ang sinasabi po ng mensaheng ito. Kasi dinideklara ng mga talata ng Biblia na meron dapat gawin ng tao para makapasok siya sa kapahingahan. Okay? At ang solusyong yan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, lagi niya sinasabi yan, lagi niya nga pinapaalala yan sa tao. Hindi natin makukuha ang kapahingahan sa sanlibutan. Tandaan po natin yan. Okay po, hindi kayang ibigay ng sanlibutan ng kapahingaang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa pagpapatuloy po ng sulat ni Apostol Pablo sa aklat po ng Hebreo chapter 4, verse 4 to 6, ganito po ang sabi ng Biblia. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito, tungkol sa ikapitong araw ay nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi niya o sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipagpasok doon. At ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Kaya nga po, alam po ninyo, sa mensahe lagi natin every Sunday, and this is a challenge sa bawat isa sa atin. Laging nire-remind ng ating paksa, lalo na ngayon, God purpose for humanity. Tignan po natin kung ano ang dapat gawin ng tao sa buhay niya. Merong gagawin ng tao Kaya nga po, ang talata po ni Apostol Pablo, meron pang natitira na pwede pang pumasok sa kapahingahan. Kasi ang sinasabi po ng Biblia, yun daw pinangaralan nung una, yung nakarinig ng mabuting balita, pero hindi nakapasok sa kapahingahan. Bakit? Dahil sa kanilang pagsuway. Kaya nga mahalaga din dito yung obedience. Ako naniniwala ako, mga kapatid, napakahalaga ng salitang obedience o yung pagsunod. Kaya nga kahit sa kasalukuyan o patuloy na sinasabi po sa inyo ng Biblia o ng mensahe po at patuloy na pinapalakas tayo, na kailangan gawin po natin ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya nga sa panahon natin ito, mas dapat po ang mga Kristiyano maging malawak ang kanilang kaisipan, lalo na sa ginagawa po natin sa araw-araw ng ating buhay. Kasi po, sinasabi po ng Biblia yan may problema ang tao. O ako po, naniniwala ko, even Christian today, may problema din Nagkakaroon din ng tinatawag na mental restlessness. Bakit? Ang Kristiyano rin nag-worry Di po ba? Ang Kristiyano din nagkakaroon ng discontent Ang Kristiyano din nagkakaroon din ng inactivity. Lahat po daw yan ay sign ng mental restlessness. Yun ang sabi po ng Biblia. Kaya nga po, alam po ninyo, sa pagpatuloy ni Apostol Pablo, ay muling, sabi niya, ay muling nagtangis siya ng isang araw. At ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinasabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin. Eto na, ang inyong mga puso, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Jose ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ng ibang araw. Kaya nga po, habang may pagkakataon, yung sinasabi po ng Biblia ngayon, mga kapatid ko po, huwag nating hayaang maging matigas ang ating mga puso. Kailangan nating kilalanin. Okay, kailangan nating isuko ang lahat ng bagay na meron tayo na nakapagbibigay sa atin ngayon upang tayo po ay mawalan ng kapahingaan, mawalan ng kapanatagan, o mawalan ng kapayapaan sa buhay. Bakit? Dahil sa ating patuloy na katigasan ng ulo na hindi pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo, sa uling mga talata ni Apostol Pablo, sa chapter 4 po yan ng Hebreo, ay sinabi po ng ganito, may natitira pang mga isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingaan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa.
gaya ng Diyos na kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayos sa gayong halimbawa ng pagsuway. Kaya nga, sabi po ng Biblia, mga kapatid ko, magsikap. Kaya nga, sinasabi po ng ating mga talata sa Biblia ngayon, ganito, yung salitang magsikap. Pakisulat nga po natin sa ating mga comment box, magsikap po tayo, mga kapatid, na makapasok sa kapahingahan. Mahalaga po yun, mga kapatid ko. Kasi kailangan nating i-pursue yung ating mga paggawa ng mabuti sa ating sarili, sa ating kapwa, sa paglilingkod natin sa Diyos, sapagkat yan na magiging tulay upang tayo po ay makapasok sa kapahingahan. Okay? Yung buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po, alam po ninyo, true rest only comes through Jesus. Pakisulat nga po natin sa mga comment box natin yan. True rest only comes through Jesus. Ang tunay na kapayapaan, kay Kristo lang natin matatagpuan. Not on this world. Hindi kanino man. Hindi sa mga bagay. Hindi sa kayamanan. Kasi minsan ang tao nagkakaproblema sa ganun. Pag mayaman ka na, parang relax ka na lang. Kasi sa Biblia, meron pong halimbawang ganyang sinabi Di po ba? Pag meron na sa iyo lahat ng bagay sa mundong ito, parang pahinga ka na. Kasi okay ka na. Hindi ho totoo yun, mga kapatid. Marami pong halimbawa ang tao na kahit meron sila pero wala silang kapanatagan sa buhay. Alos nasa kanila na nga lahat pero wala silang kapanatagan na-achieve na nga nila lahat sa buhay pero wala silang kapanatagan Bakit? Ang tunay na kapanatagan o ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kapahingahan kay Kristo lang matatagpuan. Yun ang sabi po ng Biblia. Kaya nga po, ang sabi po ni Watchman, okay? Our rest lies in looking to the Lord, not to ourselves. Ang ating po daw kapahingahan, sa ating Panginoon, nakatuon. Not because of you, not because of me, not because of this world. Only Jesus. Yun po yung tunay na kapayan. Kaya nga po yung ating paksa ngayong buwang ito, napakahalaga Kaya nga created for rest. Okay? Kailangan, ang mandato mo, kailangan talaga magkaroon ka ng kapayapaan o ng kapahingaan. Kaya nga, alam po ninyo, meron po sinabi in John chapter 14 verse 27, ang sabi po ng Biblia ay ganito, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Nakita po ninyo yung talata ng Biblia? Ang kapayapaang ibinibigay daw ni Kristo sa atin ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan at hindi kayang tapatan ng sanlibutan. Mga kapatid ko po, maliwanag po yan, sinabi ni Kristo. Kaya ang sabi niyan, huwag daw tayong magulumihanan. Ibig sabihin, huwag tayong mag-worry. Okay po, huwag tayong mag-doubt sa sinasabi ng Panginoon sapagkat ang tunay na kapahingang yan, ang ating Panginoon lang ang pwedeng magbigay niyan. Hindi kayang ibigay yan ni numan. Kaya huwag tayong masyadong magtiwala sa mundong ito. Huwag tayong masyadong subsob sa lahat ng bagay sa mundong ito. Tapos po, naiwanan na natin ang Panginoon. Hindi na natin napaglilingkuran ng buong Panginoon because ang daming maharang. Okay? Yan ang problema ng tao. Kaya nga, maliwanag yung sinabi ni Kristo. Okay? Yung kapayapaan. Okay? Si Kristo lang ang nagbibigay niyan. Kaya nga, part of my conclusion, alam po ninyo, may sinabi po in Matthew chapter 11, verse 20 to 30, ang sabi po ng Biblia ay ganito, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang luba. O yan ang maliwanag po na invitation po ng ating Panginoon kasi yun ang problema ng tao ngayon Because of sin, o hindi na siya nagkaroon ng kapahingahan. O nagkaroon ng tinatawag na restlessness. Okay ho? Kaya nga, ang invitation ng ating Panginoon, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang luba. At kayo'y aking papahingahin. Nako, ano po sabi ng Panginoon? Okay, at sabi pa niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin,
sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kaya nga, alam po ninyo, dito lang sa talatang ito, magkakaroon ka na ng kapanatagan because this is the promise of God to all people who believes in Him. At magkakaroon sila ng tunay na kapahingaan because of Christ. O kung ikaw ngayon napapagod ka dahil, yun nga, nagkakaroon ng tinatawag na mental restlessness, okay? Nagkakaroon ka ng, lagi ka nagwo-worry, lagi kang hindi kontento sa buhay, o yung sabi ng Panginoon, ilapit mo yun sa Panginoon, isurrender mo na yun sa Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa atin ngayon. Kung sa kasalukuyan ang yan ang nararamdaman mo, ilapit mo po at ibigay mo at surrender mo sa ating Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid ko po, kay Kristo, bahagi ng ating conclusion yan. Huwag po nating kalimutan ang mga pinag-aaralan po nating paksa. Okay po, napakahalaga sa buhay ng Kristiyano ngayon na maramdaman natin ang tunay na kapahingahan. Yung tunay na kapahingahan, yung panatag ang isip mo, panatag ang puso mo, panatag ka. Bakit? Dahil meron kang Kristo. Alam mo na pinatawad na ng Panginoon ang lahat ng mga kasalanang taglay natin. Sinurrender natin lahat yan sa Panginoon. At ngayon, ang kapalit niyan, dahil binigyan tayo ng kapayapaan at ng kapahingahan. Sapagkat yun ang sinasabi. Kung sa pagkakataong ito, mga kapatid ko po kay Kristo at sa lahat ng aming mga kababayan, ay nagkakaroon kayo ng kapaguran dahil talagang walang patid ang ating mga iniisip, ang ating mga pinuproblema, ang ating mga trials na dumarating sa buhay natin. Okay? Anumang mga pinagdadaanan natin sa buhay ngayon, sabi ng Biblia, we will surrender all to our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, sa umagang ito, nawa po, mga kapatid ko po kay Kristo, mensaheng ito muli ay nagbigay sa atin ng kalakasan na tayong mga anak ng Diyos ay nagpapasalamat dahil meron tayong Kristo na patuloy na punoprotekta sa atin at patuloy na nangangako sa atin. Natutulungan tayo hanggat tayo nabubuhay sa mundong ito. Maraming po salamat sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo, at patuloy tayong pagpalain ng dakilang may kapal. God bless us all.